pagkakaisa. Mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang, avid listeners of this program, ang pagkakaisa ay hinangad ng marami. Dahil ang hindi pagkakaisa ay kailanman hindi naging mabuti o hindi naging maganda ang imahen. Basta hindi pagkakaisa, talagang hindi ito maganda. Mga kaibigan at mga kapatid, alam ba nating ang mga susi sa pagkakaisa ay iyong mga susi sa kaharian ng ating Panginoon na ibinigay niya kay San Pedro sa ating mababasa sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 hanggang 19. Ang mga talatang ito, ulitin ko, Mateo 16, versikulo 18 hanggang 23, na ang mababasa natin sa mga talatang ito, na sa pagsasabi ng ating Panginoong Jesucristo kay San Pedro, Simon Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatatagin ko ang aking iglesia o kaharian, na ang kadiliman ay hindi makapanaig sa kanya. Ibigay ko sa iyo ang mga susi sa kaharian, at sino mang pahintulutan mo at sino mang hindi pahintulutan mo ay pahintulutan at hindi pahintulutan din sa langit. Itong parti o itong bahagi ng Biblia o Sagrada Escritura, mga kaibigan at mga kapatid, magtanong ako sa inyo, sa mga grupo o sa mga fellowship o sa mga relihiyon ngayon, ano ba ang turo sa ating mga tagapangaral tungkol sa mga talatang ito? Ang Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 hanggang 19. Parte ito, bahagi ito ng Biblia. At sabi pa ng ating Panginoon sa San Mateo 28, 19 hanggang 20, kung ano ang itinuro niya, lahat ay ating paniwalaan at susundin. Kaya nagtatanong ako sa inyo ngayon, mga minahal naming tagapakinig sa palatuntunang ito, ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, ano ba ang ibig sabihin sa binanggit ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa pagkatatag niya sa iglesia o sa kanyang kaharian dito sa mundo noong unang siglo? Nung sinabihan niya si Simon Pedro, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatatagin ko ang aking iglesia o kaharian. Ibigay ko sa inyo ang mga susi sa kahariang ito. Sino mang payagan o pahintulutan o vice versa, hindi pahintulutan mo, ay papayagan o hindi pahintulutan din sa langit. Ano ba ang mensahe? Ano bang ibig sabihin ng ating Panginoon sa mga talatang ito?
Mga kaibigan, mga kapatid, ang pagkakaisa, ating alamin kung ano ang mensahe ng Panginoon tungkol sa pagkakaisa. Ginamit ang mga talatang ito. O kung ano ang ating reflection. Dahil mga kaibigan, mga kapatid, kung natandaan ninyo sa nakaraan nating palatuntunan na sinimulan na natin ang tema o paksa tungkol sa otoridad ng simbahan. Ang isang grupo o ginamit nating halimbawa ang ating bansang Pilipinas. Nang nagtanong tayo bakit kailangan ang ating bansa ay may iisang presidente at bakit ang ating bansa o ang ating lipunan ay nangangailangan tayo ng isang Supreme Court. Bakit hindi marami? Ang sagot ay dahil kapag maraming presidente sa isang bansa o isang lipunan, walang pagkakaisa ang mangyayari dahil kung hindi magkapareho ang mga isip ng mga presidenteng ito, sino ngayon ang papaniwalaan? Dapat may iisa lang presidente dahil kung magkataon na hindi na magkapareho ang pag-iisip ng mga presidenteng ito, ay may isang supremo, may isang leader na kung magsasalita na ito, dapat nang manahimik yung ibang mga tao. Ibig sabihin, ang turo o ang isang prinsipyo na kailangang iisa lang ang presidente, parang meron tayong pagkakaisa, parang merong hangganan ang ating mga debate o mga diskusyon kung hindi man magkapareho ang ating pag-iisip kung ano ang tamang na gagawin nating mga desisyon sa ating lipunan. Ganon din sa sinabi na nating prinsipyo kung bakit may iisang Supreme Court. Kailangan natin iisa lang ang Supreme Court dahil kung paramihin natin, kung hindi na magkapareho ang mga desisyon sa mga Supreme Court na ito, walang pagkakaisa. Kaya't sinabi natin, ang prinsipyo na kailangang iisa lang ang presidente, ang prinsipyo na kailangang iisa lang ang Supreme Court para meron tayong pagkakaisa. Para merong hangganan ang ating mga diskusyon, ng mga debate, kung magkataong hindi na magkapareho ang ating pag-iisip, mga kaibigan at mga kapatid. Ibig sabihin, sa ibang mga salita, simbolo, no? Tandaan ninyo ito. Isang simbolo sa pagkakaisa, ang prinsipyo na kailangang iisa lang ang presidente sa isang lipunan, iisa lang ang Supreme Court sa isang lipunan. Wala nang ibang choice po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. So kung ganyan ang ating pamamalakad sa ating lipunan o bansa, kung itanong natin, ang simbahan pa kaya ang hindi gagamit sa prinsipyong ito? Na kailangang may iisang leader o supremo? Hindi na tawag nating Santo Papa o Supreme Pontiff, mga kaibigan at mga kapatid. Ang simbahan pa kaya'y hindi marunong makaisip ng ganito? Mga kaibigan, mga kapatid, kung tutuusin, alin ang nauuna? Ang pagkatatag ng ating bansang Pilipinas o ang pagkatatag ng simbahan ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit tinanong natin ito? Dahil baka iisipin ninyo,
Ibig ba sabihin veritas, kinopya o ginaya ng simbahang Katoliko ang prinsipyong yan? Ang prinsipyong kailangang may iisang presidente lang? Na kailangang may isang Supreme Court lang? Ibig ba sabihin veritas dahil yan ang ginamit mong halimbawa? Sa turo ninyo ngayon, sa palatuntunan ninyo, ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, ibig ba sabihin kinopya ng simbahang Katoliko ang hierarchy ng simbahan? O kinopya ng simbahan ng hierarchy sa ating gobyerno na kailangan may iisang presidente at may iisang Supreme Court? Kinopya ba sa simbahan? Dahil kayo, ganun din kayo, di ba? May presidente kayo o supremo kayo na tinawag ninyong Santo Papa o Supreme Pontiff. At saka yung Supreme Court na ang halimbawa ninyo dyan sa simbahan ninyo, yung tinawag ninyong magisterium. Kung may presidente ang bansang Pilipinas, meron kayong Santo Papa din, Supremo. At kung may Supreme Court ang bayang Pilipinas, meron din kayong tinatawag na magisterium sa simbahan. Ibig ba sabihin kinopya o ginagaya ng simbahang Katoliko ang hierarchy na yan? Ang, ang prinsipyo na kailangang iisa lang ang presidente, na kailangang iisa lang ang Supreme Court, parang merong pagkakaisa. Anong sagot ninyo, mga kaibigan, mga kapatid? Kung may sasagot sa inyo na kinopya ng simbahang Katoliko, siguro pagtatawanan kayo. Sa mga taong alam nila ang history, alam nila ang kung ano ang kasaysayan o ang mga nakaraan. Kaya sinabi ko sa inyo, alin bang nauuna? Simbahang Katoliko, ang pagkatatag sa simbahang Katoliko? O ang pagkatatag ng Kristyanismo? O ang pagkatatag ng bayang Pilipinas? Mga kaibigan, mga kapatid, sa history, very clear, very malinaw. Hindi pa naging bansang Pilipinas ang Pilipinas. Ang Iglesia Katolika nandyan na. Meron ng maraming successor ang posisyon ng Santo Papa mula kay San Pedro. So hindi natin masabi na ang Katoliko ang nanggagaya o kumokopya sa prinsipyo ng pagkakaisa na yan. Siguro masabi natin kung yan ang basis natin kung sinong nauna. Kung Katoliko, no? Katoliko naman ang nauna kaysa pagkatatag ng bansang Pilipinas. Di ba, mga kaibigan, mga kapatid? So, masabi natin kung yan tayo magbase, kung sinong nauna, siyang original, so masasabi natin ang ating bansang Pilipinas ang nangungopya sa hierarchy na yan, sa prinsipyo ng pagkakaisa na yan. Pero kung sasabihin natin, baka nagkataon lang veritas. Nagkataon lang na nagkapareho. Hindi man nangungupya ang ating bayang Pilipinas. Hindi man nangungupya ang ating lipunang Pilipinas. Nagkataon lang na nagkapareho. Okay, sasabihin natin nagkataon lang na nagkapareho. Pero sinong nauuna? Sinong nauuna? Sa naka-embrace o nakakuha sa prinsipyong iyan. So, ang sagot pa rin ay Katoliko. So, ating burahin lang ang sagot na ang bansang Pilipinas ang nakauna sa prinsipyong ito. Hindi. Ang Katoliko ang nakauuna nito, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sinasabi nating origin. At kung iisipin natin, sa pagsasabi, halimbawa, bakit pagsabihin natin kailangan
ang Diyos ay iisa. Ganon din, kung madami ang Diyos, kung hindi pareho ang pag-iisip ng mga Diyos na ito, wala ding pagkakaisa, di ba? Kung madami ang Diyos. Pero hindi naman madami ang Diyos. Even ang ating mga kapatid na Muslim, hindi sila nagtuturo ng polytheismo o paniniwalang marami ang Diyos. Iisa lang din ang pinaniniwalaan nilang Diyos. Tinawag nilang si Allah, no? Mga kaibigan, mga kapatid. Sa Kristyanismo, no? Sa ating Kristyanismo, ganun din, iisa. Pero ang nakalungkot lang dito, hindi tayo nagkakaisa sa pagtuturo sa iisang Diyos na ito, di ba? Pero mga kaibigan at mga kapatid, kung sasabihin natin hindi tayo nagkakaisang mga Kristiyano, totoo naman. Pero ano bang susi nito? Ano ba ang susi sa pagkakaisa? Mga kaibigan at mga kapatid, kung tayo yung mga Kristiyano, ang sagot, ang susi sa pagkakaisa, ay yung mga susi na ibinigay ng Panginoong Hesukristo kay San Pedro. Ating babasahin ito, mga kaibigan at mga kapatid, na babasahin natin ito, hindi lang sasabihin lang ng basta, no? Hindi yung complete na pagbabasa o complete quotation sa Mateo 16, versikulo 18 hanggang 19. Importante po ito dahil itong kapatid ninyong si Veritas, nagsusuri po tayo. Hindi po natin masabi na si Veritas ay bias na pagkatao. Masasabi lang ninyo na si Veritas ay bias na pagkatao kung hindi ko pinag-aralan ang ibang-ibang sekta, iba-ibang mga sekta. Pinag-aralan ko ang Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix. Pinag-aralan ko din ang Seventh-day Adventist. Although hindi ako, shall we say, hindi ko sasabihin na alam ko lahat, pero nakapag-aral ako ng Seventh-day Adventism. Dahil meron ako mga kaibigan ng mga Adventist at nakinig ako sa kanilang mga palatuntunan. Ang yung iba pa nga, yung mga videos nila, meron silang mga videos na nandyan sa YouTube. Pinanood ko yan. Yung sa mga kapatid nating Pentecostal, yung Mormons, yung Saksi ni Jehovah, nagkapag-aral lang ko, sasabihin lang siguro natin ng kaunti, no? Pero meron akong nalalaman. So hindi kayo makasabi na ako ay bias. Siguro masasabi lang nating bias si Veritas dahil ang pinanigan niya ngayon ay simbahang Katoliko. Mga kaibigan at mga kapatid, kung may pinanigan ako ngayon, dahil talagang dapat ang totoo kasing nanampalataya, hindi nating masabing ano siya, yung sinabi nating ano ba yung nasa gitna? Neutral. Wala po kasing neutrality sa paniniwala sa Diyos. Dahil ito, no? Kung mag-neutral tayo, dalawa lang ang masabi nating turo sa sanlibutan, mga kaibigan, mga kapatid. Na nakita natin sa sanlibutan, dalawa lang klaseng turo. Unang turo ay yung iisa lang ang Diyos. At ang ikalawang turo ay yung marami ang Diyos. Di ba? Alin ang tama? So, nagkakaisa tayo na iisa lang ang Diyos. So, pag sinabing iisa lang ang Diyos, so hindi dapat tayo mag-neutral, di ba? Kung iisa lang ang Diyos, dapat may isa na din na paniniwala sa mundo, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig sabihin, iisang religion lang ang tama. Pero wag sinabi natin bakit hindi tayo nagkakaisa. Tayo mga Kristiyano, sasabihin pa ng ating mga kapatid na Muslim na kaya nga punta kayo dito, mag-Islam kayo, mag-Muslim kayo, ang mga Kristiyano, dahil yung hindi pagkakaisa ninyo, yan ay prueba na wala ang truth o yung sinabi nating katotohanan sa religion ninyo dahil hindi kayo nagkakaisa. Pero hindi naman totoo na ang mga Muslim lahat ay nagkakaisa. Meron akong kapatid na Muslim, sabi niya, hindi naman kami nagkakaisa lahat.
Kaya nga may patayan sa amin. So, siguro yung issue sa pagkakaisa, lahat tayo, mga religion ngayon, nag-suffer ng ganyan, no? Na walang pagkakaisa. Pero bakit ba hindi tayo nagkakaisa? Dahil hindi natin sinusunod actually ang prinsipyo sa mga susi ng kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ang susi kasi sa pagkakaisa ay yung mga susi na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo kay Simon Pedro. Dahil yung ibig sabihin kasi sa pagbigay ng mga susi sa kaharian ng Panginoong Jesucristo kay San Pedro, ibig sabihin yun na ginawa siyang supremo. Ginawa siyang leader, mga kaibigan at mga kapatids. So, hindi pa natin babasahin na ang prueba nito sa Isaiah 22:20 hanggang 23. Sa complete quotation sa mga talatang ito, ito lang ang tatandaan ninyo. Siguro nagkakaisa na tayo ngayon kung naintindihan ninyo yung unang mga sinasabi ko, na ang prinsipyo sa pagkakaisa ay kailangang may isang presidente at may isang Supreme Court. Sa simbahan, yan ang nakaunang simbahan yan dahil sa wala pa ang ating mga gobyerno ng tao. Halimbawa, sa ating bansang Pilipinas, wala pa tayong presidente, wala pa tayong Supreme Court. Ang simbahang Katoliko ay may ganyan na hierarchy, prinsipyo, na may isang Santo Papa, Supreme Pontiff, o sa ibang salita, pwede nating masabing Executive Minister. Oo. At, or Prime Minister. At saka kung sasabihin natin, yung Supreme Court, ano ba yun sa simbahan? Sinasabi nating magisterium. By the way, ano ba yung magisterium, mga kaibigan at mga kapatid? Ang magisterium ay, ang ugat salita na yan, sa salitang Grego, hindi Grego, Latin. Latin ba yun? Kung hindi Grego, Latin. Latin word for, teacher, no? Teacher. No, kung correct me if I'm wrong, no? Siguro if hindi Greek, Latin, no? Magister. From the root word magister, no? Kung magtanong kayo, ano bang ibig sabihin sa salitang magisterium veritas? Magisterium ay galing sa salitang Latin word na magister, ibig sabihin teacher o guro. Teacher. Na kung tingnan natin ang Biblia, babasahin natin ang Biblia, di ba namili ang ating Panginoon Jesucristo ng mga disciples niya, mga disipulo na niya, na tinawag niya sa pagka-apostol? Ang trabaho nila ay teacher, di ba? Teacher. Apostol, pastor. At sa pagka-pastor ay kasali na doon ang pagka-teacher nila. So, tinawag ang mga apostol sa isang function na ito, isang function sa katungkulan nila ay yung pagka-teacher nila. Dahil sinabihan ng Panginoong Jesucristo sila na ipalaganap ang kanyang magandang balita. Ibig sabihin, ang trabaho sa mga apostol, sa mga ministro ng Diyos dito sa sanlibutan, ay yung ipakalat yung katuruan ng Diyos o yung magandang balita. So, teacher, grupo o samahan ng mga teacher. Yung sa English, masabi natin ay the teaching church. Yon ang tinatag ng ating Panginoong Jesucristo, the teaching church, na pinangunahan ng mga apostol, di ba? So, sa grupo ng mga apostol, yung tinatawag nating the teaching church, ito ang tinatawag nating magisterium. Ibig sabihin, ang unang magisterium o ang unang grupo ng mga guro o the teaching church ay yung mga apostol. Noon, hindi pa tayo nakagawa ng terminology na magisterium. Hindi natin tinawag na gano'n. Ngayon lang, sa mga huling araw na tinawag nating magisterium, ang grupo ng mga tagapagturo sa simbahan or the teaching church. Kagaya lang, just for example, yung salitang purgatory. Noon, hindi pa na-invento ang salitang yan na ating ginamit sa pagtawag sa yung state o place na
dadaan ka pa ng parusa or shall we say fire o ano ba yun? Basta parusa na makamtan mo ang kaligtasan pero dadaan ka pa sa parusang sinasabi nating purification na tinawag nating purgatory. Hindi ang salita ang nakapa-exist sa isang turo na yan o doktrina. Accident lang, no? Ang salita, no? Just like for example, yung salitang Trinity. Noon, yung iisang Diyos na nasa 3 persona, wala pa tayong termino na ginamit na Trinity. Sa huli na tayo nakagawa ng word para sa iisang Diyos na nasa 3 persona, di ba? Yung ding magisterium, noon, hindi pa natin ginamit niyan. Pero naniniwala tayo sa magisterium hindi dahil sa salita, kundi ang meaning, ang mensahe niya kung ano ang kahulugan sa magisterium, yan ang dahilan kung bakit naniniwala tayo sa magisterium. Dahil, ano bang ibig sabihin sa salitang magisterium? The teaching church. Dahil ulitin natin, ang magisterium ay galing sa salitang Latin na magister. Magister. So, ibig sabihin teacher. Dami kasi sila dahil hindi lang iisang disipulo na naging mga apostol. So, grupo ng mga apostol tinawag nating the teaching church. Tinawag nating magisterium. Ibig sabihin yung collective na. At sa magisterium na ito, o sa the teaching church na ito, kailangang may iisang presidente o supremo. Yon ay tinatawag nating Santo Papa. Impartial, ating nasabi na ang mga dahilan kung bakit Santo Papa ang ating pinili na pagtawag o katawagan. So, ngayon, ating expound ng maayos at mabuti o maigi mga kaibigan at mga kapatid. Unang-una, babasahin muna natin ang Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 hanggang 19. Hintayin ninyo. Okay, simulan natin ang pagbabasa sa versikulo 13. Mateo 16, versikulo 13 hanggang 19. Okay, babasahin natin. Mateo 16, versikulo 13 hanggang 19. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba na kayo ay si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig
ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa Kanya. Ibigay ko sa iyo ang mga susi. Take note mga susi. Maraming susi ito. Ibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Mga kaibigan at mga kapatid, mga magulang, ang tanong natin, sa mga relihiyon ngayon ng mundo, especially sa mga relihiyong ginagamit sa pagtuturo ay yung Biblia, ano bang ibig sabihin sa mga talatang ito? Ano bang ibig sabihin sa pagkabinigyan ng mga susi ng kaharian ni San Pedro, mga kaibigan, mga kapatid? Yung pagkabinigyan niya ng mga susi ng kaharian ng ating Panginoon, ano bang ibig sabihin yan, mga kaibigan, mga kapatid? Di ba nasabi na natin kaunti sa nakaraan nating palatuntunan na sa tradisyon ng mga Hudyo, kapag binigyan ka ng susi ng kaharian ng Diyos, ibig sabihin ginawa kang prime minister o ginawa kang supremo, mga kaibigan, mga kapatid. Ang propo natin yan ay yung sa Isaias Kapitulo 22, 20 hanggang 23, na noon kasi sa Kingdom of David, merong naging prime minister sa Kingdom of David na yung nagangalang si Shebna. Isang wicked na leader o isang masamang prime minister. Pinalitan siya ni Eliakim o ni Eliakim. Babasahin muna natin ito, mga kaibigan at mga kapatid. Kung babasahin ninyo ang King James Version, binigyan ng susi si Eliakim na hinawakan ito una ni Shebna, pero pinalitan siya, so kinuha sa kanya yung susi na simbolo sa pagka-prime minister niya at ibinigay na kay Eliakim. At tatawagin siyang ama o sa ibang salin, pangulo o leader o supremo, mga kaibigan, mga kapatid. Itong mga talatang ito ang ating ginamit sa simbahang Katoliko sa pagbigay patunay sa inyo na yung bigyan ka ng susi sa kaharian, ibig sabihin ginawa kang supremo, ginawa kang presidente, ginawa kang leader, mga kaibigan at mga kapatid. So bakit, ang tanong ko, bakit ang mga religion ngayon na ang ginamit na batayan ang Biblia, bakit wala silang turo na ganito? Bakit hindi nila tinuturo na ang ibig sabihin sa pagkabinigyan ng mga susi ng kaharian ni Pedro, ay ibig sabihin yun na ginawa siyang supremo, ginawa siyang leader, ginawa siyang prime minister? Ganon kasi ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, na kahit na leader siya sa lahat dahil Diyos siya. Siya ang pinakaulo. Ang pinakaulo o supremo ay siyempre ang Diyos. Pero sa pagkasupremo ng Diyos sa langit, kung ating pag-usapan natin ang sanlibutan na gawa niya dito sa mundo o sa sanlibutan, hinahayaan ba ng Diyos na ang kanyang mga katauhan dito sa mundo ay hayaan lang niya na walang supremo o walang leader, mga kaibigan, mga kapatid, na ibig ba sabihin na hayaan lang ng Diyos ang mga tao niya dito sa lupa na hindi niya bigyan ng pangulo o leader o ama? Hayaan lang ba niya na alam niya na kung walang leader, ibig sabihin walang pagkakaisa, no? Kung sinabi na natin na ang simbolo sa pagkakaisa, yung kailangang may isang supremo o may isang presidente, mga kaibigan, mga kapatid, so ang Diyos, dapat mamili siya na isang gagawin niyang leader. At yan naman ang ginawa niya, di ba, mga kaibigan at mga kapatid? Bakit ginawa niyang leader si Moises noon, mga kaibigan at mga kapatid? Yung
yung kinote nating bersikulo sa Exodo Kapitulo 7, versikulo 1. Yung sinabihan ng Diyos si Moises, Moises, gagawin kitang parang ako sa harap ng Paraon. Ang sabi niya, gagawin kitang parang Diyos sa harap ng Paraon. Alam naman natin na sa kasarian, hindi po Diyos si Moises. Pero bakit sinabi ng Diyos sa kanya na gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon? Ibig sabihin, ginawa siyang leader. Ginawa siyang supremo na kailangang tutuparin o susundin kung ano man ang iniutos ng supremong ito. Kung ano ang iniutos ni Moises sa mga Israelitas ay kailangang gagawin nila dahil ginawa siya ng Diyos na isang supremo. Intindi nitong mga salita na ito, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon. So, ibig sabihin, kung ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na supremo sa universo, supremo sa lahat, magpili pa rin siya ng isang supremo dito sa lupa. Parang representative niya o yung sinasabi nating biker niya dito sa lupa. Si Moises, di ba mga kaibigan at mga kapatid? At saka yung iisipin natin bakit may mga propeta. Mga kaibigan at mga kapatid. Dahil ang mga propeta ay ginawa ding parang supremo o leader sa kanilang panahon dahil ang Diyos ay magsasabi sa mga tao sa pamamagitan ng mga supremo o tinatawag nating mga propeta noon. Na nakipag-usap ang Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng mga propeta. Katulad sa pagsasabi natin na ang Diyos nakipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ni Moises na ginawa niyang yung supremo. Yung Kingdom of David, mga kaibigan at mga kapatid, no? Kung pag-aralan niyo ang Kingdom of David, di ba si David sa kaharian niya, meron siyang prime minister. Yung prime minister ay yung binigyan ng simbolo ng susi. At alam ba ninyo na noon sa Kingdom of David, ang simbolo sa pagiging leader mo ay isang susi lang? Isang susi lang. Samantalang sa New Covenant Kingdom ni Jesus Christ, maraming susi ang ibinigay sa isang prime minister. Di ba yung binigyan niya si Pedro, madaming susi, mga susi ng kaharian, hindi lang iisa. So kung ibig sabihin sa isang susi na simbolo, no, yung sa panahon ni Kingdom of David, no, na ang Prime Minister bigyan ng isang susi na simbolo sa kanyang pagiging leader, ibig sabihin isang kapangyarihan lang. Isang kapangyarihan, ang kapangyarihan bilang isang leader. Isang kapangyarihan na ibig sabihin yung pagka-leader lang o pagka-supremo, mga kaibigan at mga kapatid. Pero sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo, madaming susi ang ibinigay sa isang Prime Minister. So, ibig sabihin sa simbahan ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang kaharian, ang ibinigay na kapangyarihan o authority sa Prime Minister niya, madaming kapangyarihan. Mga kaibigan, mga kapatid, dapat bigyan ng kapangyarihan ng Supremo. Bakit? Para kung hindi na magkapareho ang ating pag-iisip, no, sa mga miyembro, sa mga members, mga kaibigan, mga kapatid, dahil may kinikilala tayong Supremo o Presidente, ipapasa simbahan natin kung ano ang mga disagreement natin. Tama yung mababasa natin sa Mateo 18, versikulo 17, na kung may mga hindi tayo pagkakaunawaan o mag-aaway-away po tayo sa loob ng iglesia, gawin nating Supreme Court o gawin nating referral ang simbahan. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 18:17. Napunta kayo sa iglesia na kailangang maniwala kayo sa iglesia kung ano ang desisyon niya. Kung hindi kayo maniwala, tatawagin kayong hintil. Yung publikano. Ano ba yung ibig sabihin sa salitang publikano? Yung mga tax collector na hindi nagpa-practice sa pangungulikta sa tama, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig sabihin makasalanan. So, tatawagin kang makasalanan kung hindi ka makinig sa iglesia. Dahil yung iglesia, yung sinabi natin, andyan ang magisterium, yung the teaching church na inutusan ng ating Panginoong Jesucristo na binigyan niya ng kapangyarihan sa pagtuturo. Diba? Iyon ang mga susi sa pagkakaisa, mga kaibigan, mga kapatid. No, ibig sabihin na ang susi, ang tunay na susi sa pagkakaisa
ay yung mga susi na ibinigay ng Panginoong Jesucristo kay Pedro. Kailangan sundin natin ito. Ano bang ibig sabihin sa pagkabinigyan ni Pedro ng mga susi ng kaharian? Ibig sabihin, gagawin natin supremo ang binigyan nitong mga susi na ito. Ibig sabihin, kailangang ating paniwalaan na sa mga apostol ng Panginoon, may isang ginawang supremo, walang iba, si San Pedro. At sino ngayon sa mga religion na nagtuturo ng ganyan? Yung tinatawag nating the primacy of St. Peter. Ito ang susi sa pagkakaisa, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil pag-isipan nyo, kung lahat tayo, sa anumang bansa tayo, lahat tayo naniniwala sa turo na ito, na sa kaharian ng Panginoon, siya ang hari. Tapos pinili niya si Pedro na maging unang vicar niya, maging unang presidente, o maging unang executive, o tinatawag nating Santo Papa. By the way, alam ba ninyo, na-absorb ba ninyo ang ating explanation kung bakit Santo Papa ang pinili natin na titulo na itawag natin sa presidente natin sa simbahan o executive minister o pangulo sa ating simbahan? Bakit pinili natin ang titulo sa Diyos na itawag sa ating supremo? Wala pong ibang dahilan para ating susundin ang kanyang otoridad o ang kanyang opisina o ang kanyang katungkulan. Dahil pag sinabing Holy Father, Diyos yan, di ba? Pag sinabing Holy Father, titulo ng Diyos yan. Di ba ating na-explain na dito, na bigay linaw na dito, mga kaibigan at mga kapatid, na ipagamit sa Diyos ang kanyang titulo sa taong gagawin niyang sugo dito sa lupa. Di ba yung mga subheads natin, yung mga kaparian, tinawag nating Father, titulo ng Diyos yan, di ba? Pero wag lang gagamitin yan sa pagmamataas, di ba? Paalala lang, dahil merong salita ang ating Panginoon na wag kayong tatawag ng Ama dito sa lupa. Hindi yun literal na ang ibig sabihin na walang tamang paggamit sa titulo ng Diyos na yan. Ang tamang paggamit sa titulo ng Diyos ay yung magpakumbaba tayo. Marunong tayong magpakumbaba. Pero yung mga Pariseo at mga skriba noon, hindi sila marunong magpakumbaba. Kaya nasabi ng Panginoon yun, ibig sabihin niya, kung ganun tayo, hindi tayo bagay sa titulo ng Diyos. Pero kung yung pag sinabi nating servant, ibig sabihin, ipagamit ng Diyos ang kanyang titulo. So, yung mga kaparian, pwede nating tawaging mga ama natin. Pero sa mga ama natin, may supremo pa. Dahil sa 12 apostles, hindi lahat sila binigyan ng mga susi ng kaharian. Only Peter. Ibig sabihin, siya lang ang supremo, yung tinatawag natin sa history na the Prince of the Apostles, si St. Peter. Mga kaibigan at mga kapatid. So, hindi tayo naniniwala niyan. Marami sa atin na hindi naniniwala sa otoridad ng Santo Papa. Kaya gulo tayo, di ba? Pero kung sinunod natin ang kaalaman na ito, na ang mga susi sa pagkakaisa ay yung susi na ibinigay ni Kristo, ni Pedro. Na ibig sabihin, gawin nating leader, gawin nating supremo ang binigyan ng Panginoong Jesucristo ng susi na una si St. Peter. At kung sino ang kahalili ni St. Peter sa kanyang katungkulan, yun, paniwalaan din natin na valid po ang mga successor niya. Hindi natin pinaniwalaan na ito. Yung iba naman humiwalay sa turong ito. Naging nagtatag ng ibang mga grupo. Kaya nga, hindi tayo nagkakaisa, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil kung faithful po tayo sa mga susi, sa prinsipyo ng Panginoon na ang binigyan niya ng mga susi ay ibig sabihin ginawa niyang shepherd. By the way, saan po natin mababasa sa Biblia na yung binigyan ng mga susi ng kaharian ay talagang vicar of Christ? Ibig sabihin, yung pagka-shepherd ng Panginoong Jesucristo ay yung diniligate sa kanyang prime minister o yung binigyan ng mga susi. Mga kaibigan at mga kapatid, alam ba ninyo na sa Juan Kapitulo 21, versikulo 15 hanggang 17, yung malapit ng aakyat ang Panginoon sa langit, yung malapit na siyang aakyat sa langit, di ba yung pagkabinigyan ni Pedro ng mga susi ng kaharian na simbolo sa pagka-prime minister niya o pagka-supremo,
ni-affirm, parang napaliwanag ng maayos ng Panginoon ang katungkulan ni Pedro. Yung sa Juan 21:15 up to 17. Siguro, sa hindi pa natin babasahin ang the book of Isaiah, babasahin sa muna natin itong San Juan, Kapitulo 21, versikulo 15 hanggang 17. Intayin. Okay. Basahin Juan, Kapitulo 21, versikulo 15 hanggang 17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses niyang tinanong ng "Mahal mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pweso, kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa." Mga kaibigan, mga kapatid, ito ang ibig nating sabihin. Di ba yung pagka-shepherd ng Panginoon, sa kawan niya o sa kanyang samahan, siya ang shepherd. Yung sa Bisaya pa tinawag nating maayong magbalantay, o sa English, the good shepherd. Di ba yung pagka-shepherd niya, yun ang katungkulan ni Pedro. O bakit sinabi ng Panginoon, "Kung mahal mo ako, pakanin mo ang aking mga tupa"? So, ibig sabihin, yung katungkulan ng Panginoon, diniligate niya. In-extend niya kay Peter. Bakit in-extend niya kay Peter? Dahil hindi siya magtagal. Aakyat siya sa langit. So, ito ang Yahweh, mga kaibigan, mga kapatid. Ito ang susi sa pagkakaisa. Kung maniwala tayo sa turo na ito, magkakaisa po tayo. Bakit hindi tayo magkakaisa kung gawin nating supremo? Ang isang tao na binigyan ng mga susi ng kaharian ng Panginoon, gagawin nating presidente. Di ba alam na natin na kailangan natin ang iisang presidente para meron tayong simbolo sa pagkakaisa? Pero ang nangyari ngayon, bakit hindi tayo nagkakaisa? Dahil iniwanan natin ang turo na yung mga successor sa authority ni St. Peter as a prime minister, iniwanan natin yan dahil ang ating pinaniniwalaan yung mga taon ngayon na nagtatag ng mga samahan, ng mga ibang religion, kaya hindi tayo nagkakaisa dahil parang pinadami natin ang Supremo. Ginawa nating Supremo si kapatid na Felix dahil pinaniniwalaan natin ang iglesia na tinatag niya noong 1914. Pinaniwalaan natin ang saksi ni Jehovah na ang prime mover na si Charles Taze Russell. Parang ginawa nating Supremo si Taze Russell dahil pinaniwalaan natin ang kanyang mga interpretasyon sa Biblia. Na sa Biblia malinaw na ang binigyan ng otorite na maging leader sa kaharian ng Panginoong Jesucristo si San Pedro. So alamin na lang natin kung sino ang nakasunod sa katungkulan ni Pedro na binigyan ng mga susi ng kaharian na nagsimbolo sa pagka-prime minister. Di ba mga kaibigan, mga kapatid?
Mayroon tayong mga presidente, hindi. Sa bagay, itong mga presidente natin sa mga gobyerno natin, kung babasahin natin ang Roma 13:1 hanggang 7, binigyan din sila ng otoridad, no? Dahil binigyan ng kapangyarihan yung mga presidente ng mga gobyerno ng tao. Pero dapat lang sana na yung presidente sa gobyerno ng tao ay hindi sasalungat sa anuman ang desisyon o mga aral na turo ng simbahan na ang supremo ay yung Santo Papa. No? Yung may mutual understanding. Pero ang nangyari kasi, magulo tayo dahil yung mga presidente ng mundo ay hindi nirespeto yung supremo ng Diyos. Ay, ibig sabihin, yung simbahan. So, ibig sabihin, makamtan lang natin ang tunay na pagkakaisa kung sinusunod natin, nirespeto natin ang supremo ng simbahan ay yung Santo Papa, mga kaibigan at mga kapatid. Pero maraming tayong mga tanong, bakit ang simbahan magulo din sa loob? Alam naman natin ng merong demonyo na parang gusto niyang ligawin even yung mga tao sa loob ng simbahan. Pero hindi naman lahat na gulo ng demonyo, di ba? Dahil sa loob ng simbahan, meron, kung tingnan natin sa history, meron namang naging mabubuting mga membro ng simbahan, merong naging mabubuting mga Santo Papa, at meron naman ding masama. Kagaya din yan sa noon, na ang mga supremo noon, meron ding mabuti, meron ding hindi. Pero hindi natin gawing invalid na o hindi na tama na samahan kung merong naging mga leader na masama. Dahil even sa ating mga gobyerno ng tao, ina-admit naman natin na even ating mga presidente mayroong naging masama, di ba? Kaya nga nagrarally tayo kung hindi na natin gusto ang pamamahala ng isang presidente. Ganon din sa simbahan, merong naging mga Santo Papa na personally parang masabi natin hindi mabuti. Pero tayo sa simbahan, dapat magkakaisa po tayo sa opisyal na mga katuruan natin na siyang magpapabanal sa atin, di ba? Dahil yung iba naman yung abuso, iba naman yung abuse o skandal kaysa mga turo. Tayong mga Catholic faith apologists, tayong mga Catholic faith defenders, hindi tayo nagdepensa, hindi tayo nagtatanggol sa mga abuso o sa mga skandalo sa loob ng simbahan. Ang ating dinidepend, ang ating ipinagtanggol ay yung mga turo. Iba kasi yung turo, mga kaibigan at mga kapatid. Ako, aking klaruhin sa inyo, aking linawin sa inyo, kung ang ating pag-usapan ay Santo Papa, gusto kong ibigay sa inyo ng linaw na ang dinidepensa ko o ang ipinagtanggol ko sa Santo Papa ay hindi yung personal niya, hindi yung kung ano ang ginagawa niyang masama o kung meron man siyang abuso na ginagawa sa kanyang katungkulan. Hindi ko dinidepensa yon. Ang dinidepensa ko sa katungkulan ng Santo Papa ay yung tungkulan niya as a leader. Yung opisina niya na valid o na genuine dahil katungkulan yon na binigay niya kay St. Peter una. So, ibig sabihin, ang dinidefend po natin, ang ipinagtanggol natin sa Santo Papa ay yung katungkulan. Hindi yung mga abuso. Hindi yung mga na personal. Mga kaibigan, mga kapatid. Okay, parang naubusan na naman tayo ng oras. Babasahin ko pa sana ang Isaiah, Kapitulo 22, versikulo 20 hanggang 23. Pero medyo nakapos na tayo sa oras. So atin lang iklaro sa inyo mga kaibigan at mga kapatid, ibigay linaw sa inyo na unawain ninyo. Basahin ninyo ang Isaiah 22 verse 20-23. Na yan ang ginagawa nating patunay na mga talata. Na kung bigyan ka ng mga susi ng kaharian, ibig sabihin gagawin kang supremo o prime minister. No? Tatawagin kang ama na sa
sa Spanish or sa Latin, Papa. At saka yung sa Revelation chapter 3 verse 7, yung binigyan ka ng susi, tinawag kang Holy, Santo. Sa kinadsila, no? Mga kaibigan, mga kapatid. So kung i-connect natin ang dalawang salita na yan, Holy Father, Santo Papa, titulo ng Diyos. So ibig sabihin, kung bigyan ka ng susi ng kaharian, ang titulo sa Diyos ay ipaghamit sa inyo. Yan ang rason o ang dahilan kung bakit sa supremo ng simbahan, tinawag nating Holy Father, Santo Papa. Titulo ng Diyos yan, mga kaibigan at mga kapatid. Ang supremo, ang titulo ng Diyos, pinagamit natin sa ating Santo Papa dahil ang katungkulan niya ay supremo kasi. Pero hindi po ibig sabihin Diyos na ang ating Santo Papa dahil sa kasarian hindi Diyos ang ating Santo Papa. Ang katungkulan lang niya ang supremo. Unawain ninyo yung sa Exodo 7:1 na sinabihan si Moises sa Diyos na sinabihan siya ng Diyos na, Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon. Mga kaibigan, mga kapatid, dahil wala na po tayong oras, hindi pa tayo tapos sa paksa na ito tungkol sa authority ng simbahan. No. Yung pagka-Santo Papa ni Pedro, hindi pa natin natalakay yung mga objection. So, hintayin ninyo na ating ma-expose yan lahat sa ating palatuntunan. So, sa pangalan na lang ng ating mahal na ina, mahal na Birhen Maria, itong kapatid ninyo, Silbert Dondoyano Sr. Alias Veritas, kasama sa ating mga kapatid sa technical side, Danny Lou Tax Ilumba, hanggang sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.